Andito na tayo ngayon sa pangatlong episode ng The Red Door Podcast PH. Ayan, yung siguro iniisip nila, ay nako, hanggang dalawa lang yan. Hindi na yan tatatlo. Ayan, tumatlo na kami. So yan. Alam Happy ko Sunday, madaming... everyone. Oo, happy Sunday. Dapat kahapon namin i-upload pero ngayon pa lang kami nagsushoot. Pero ayun na nga. So, ibig sabihin, same day. Same day edit. SDE to, SDE. SDE to, parang kasal. Ayun. Maraming salamat pala sa mga nagsisend ng stories. Medyo ang dami na nung nagsisend. Pero babasahin namin to every episode since hopefully weekly makakapag-upload kami. Send nyo lang yung mga stories nyo. And last time, meron ulit nagpadala. Mukhang tama yung sinabi mo Oo. Nag-send siya ng super chat. So, shoutout ulit natin. Sabi niya nga, sige. Ano sabi niya? Shoutout mo na. Shoutout mo na kay? Shoutout kay admin na Tuti. Admin Tuti Patuti. Sabi niya nga dun sa may sabi niya nga dun sa may chat, mas palaki daw ng palaki per episode. So good luck sa ipapadala niya sa episode 99, season 8, episode 99. Magkano na kaya yun? Ayun. So, alam ko maraming kwento kasi nagpa-poll ako sa Spotify kung kumusta yung episodes. Nagustuhan naman nila yung episode pero alam ko naghahanap pa kayo ng mas marami pang kwento, mga horror stories, urban legends and stuff. So, siguro bawasan muna natin yung mga emails or basahin muna natin yung mga submitted story. Pero meron ka na ba naka-ready dyan? Kasi 'di ba nung kagabi nga, 'di ba? Doon sa live, may nagre-request nga ng mga urban legends. Ewan ko kung nabasa mo yung comment yun. May nag-comment na sana magkaroon daw ulit ng episodes about urban legends. Ang nabanggit ko na naubos na kasi natin talaga dito sa Pinas. Actually. Siguro ang mangyayari puro chismis na lang ang ibibigay natin. Hindi na urban legend. Pero sabi, sa ibang bansa naman daw try. Sige, sabi ko. Siguro magandang magandang sunod yan, Japan. Kasi ang Japan sobrang dami talaga nilang urban legends. Yun nga lang, parang ang urban legends sa Japan puro mga weird na creatures lang. Ewan ko kung meron yung parang iba kasi yung urban legends dito sa atin no? Meron minsan mga chismis, mga 'di ba, mga alam mo yung mga basta iba-iba hindi lang siya puro mga tungkol sa mga katatakutan minsan horror yung mga lang, hindi interesting mga news, urban legends sa mga artista na meron pinasok sa mga yan, mga ganyan, di ba? Ewan ko kung sa Japan may gano'n na although marami talagang artista sa kanila na may pinapasok na sa atin kasi hindi normal yung gano'n Anyways, ayun nga. Sige, umpisahan na natin sa unang horror story submission natin. Galing to sa, actually kilala na natin to kung matagal na kayong nakikinig, baka nakita nyo na to or kung nasa GC kayo, baka nakita nyo na yung pangalan na to before. Pero sinend niya to last month, February 23. Galing to kay Carlo Arellano. Maraming salamat, Carlo. Ayun, thank you, Carlo. Siya nga pala, pag sa mga magsisend ng mga story in the future, sabihin nyo kung gusto nyo bang babanggitin yung pangalan nyo or itago na lang kayo sa pangalan na ganyan, diba? Kasi yung iba, gusto itago yung identity, yung iba gusto naman mabanggit yung pangalan, diba? Tapos kung pwede, ilagay nyo sa umpisa. Kasi minsan, nabasa ko na. Tapos sa dulo, pakitago na lang yung pangalan ko. Wala na. Wala na. Nasabi na. Carlo Arellano. Ayun. Ito na nga. Umpisahan na natin. Ayun. So, sinento ni Carlo Arellano ulit. Sabi niya, solid episode, brothers. Sana magtuloy-tuloy na ulit. Ito na nga. Di ba? Share ko lang yung story na kinuwento sa amin ng driver na nakainuman na naghahatid sa amin from hotel to venue nung nagkaroon kami ng seminar sa Bacolod. Merong 3 magkakaibigan na nag-aaral sa isang exclusive all-boys school sa Bacolod. Mga well-off sila, so mayayaman to mga to. Mga anak daw ng mga hasyendero, and syempre sila ang pinaka-heartthrobs sa school nila. Madaming Madaming mayaman talaga sa Bacolod kasi ang ganda kasi ng business sa Bacolod, Paps, yung mga tubuhan. Kasi kahit hindi ka bumenta, may tubo ka.
Kaya maganda talaga. Yan ang Tubuhan magandang business. talaga. Mga tubuhan talaga. So yun, may hilig sila gumimik sa mga bars and walang kahirap-hirap sa kanilang kumuha ng babae. Isang gabi, magse-celebrate sila dahil malapit na ang graduation at yung isang kaibigan sa ibang bansa na mag-aaral. So habang binabaybay nila ang Silay at EB Magalona papuntang Bacolod para mag-bar hopping, nang bibigla silang nakitang babae sa kanang bahagi ng daan. Napakagandang babae daw. Mahaba ang buhok, naka-black dress at red na lipstick. Tinanong nila, "Miss, saan ka pupunta? At anong ginagawa mo dito sa 10 oras ng gabi?" Sumagot yung babae, "Gusto ko pumunta ng Bacolod, mag-enjoy at mag-good time." Sabi ng magkakaibigan, "Doon din punta namin, sumama ka na sa amin. Promise, mga good boy kami." Hehe, mehehepe. Sabi ng babae, Natawa eh. natawa sabi, hehe. Tapos, sabi ng babae, "Sige na nga." So they spent the night enjoying, partying, drinking beers at napatingin sa oras yung babae. 3 a.m. na, kailangan ko na umuwi. Cinderella ba to? Sabi ng mga boys, "Tara na, hatid ka na namin pa uwi. Saan ka ba nakatira?" Sabi ng babae, "Baba niyo na lang ako doon sa pinag-pick-upan niyo sa akin." Sabi ng boys, wala daw problema, pero parang liblib yung lugar na yon at wala namang bahay. Sabi ng babae, "Oo, sigurado ako. Malayo lang sa main road yung bahay namin." Napansin ng boys na nilalamig yung babae habang bumabiyahe sila, so yung isang lalaki, pangalanan na lang nating John, pinahiram yung jacket niya. Biglang sabi ng babae, "Dito na lang ako. Salamat sa inyo." Habang nasa biyahe sila, so andun na sila sa pinag-pick-upan sa kanya before. Tapos bumaba yung isang kaibigan nila, yung pinaka-chick boy sa kanila. So yun yung mag-aaral abroad. 'Di ba kasi may isang mag-a-abroad na kaya sila night kaya out. sila nag-party. Oo. Naitago na lang natin sa pangalan na Liam. Pinagbuksan niya ng pinto yung babae. Nagpasalamat yung babae at hinalikan si Liam. So kinabukasan, tinext ni John si Liam. Sabi niya, "Pre, nakalimutan ko kunin yung jacket ko." So bumalik sila doon. At wala silang nakitang kahit anong bahay, pero sabi nga nung babae, malayo siya sa main road. So naglakad sila sa bukirin, tapos medyo konting lakad, may nakita silang maliit na bahay. Tapos sa maliit na bahay na yun, napansin nila na parang walang tao, pero kumatok sila. Sa gulat nila, merong lumabas na isang matandang babae. Sabi ni Liam, "Good morning po, Nay. May nahanap po kaming babaeng nakatira sa lugar na ito." Tapos sabi naman nung matandang babae, "Sigurado ba kayo mga iho? Mag-isa lang akong nakatira dito at wala na kayong makikitang ibang bahay malapit dito." So, dinescribe nila yung babae. Medyo matangkad, makinis at maputi at mahaba ang buhok. Ha? Hindi, mali. Makinis at maputi at mahaba ang buhok. Baka kasi isipin nila maputi yung buhok. At naka-black na dress. Sabi ng matanda, "Huwag kayong nagbibiro ng ganyan. Patahimikin nyo na ako, utang na loob." So nagtataka yung mga lalaki kung anong tinutukoy nitong matandang babae na to. Pinapasok sila ng matanda at may pinakitang picture. Tinanong sila kung siya ba yung nakita nila nung gabi na yon. Sumagot naman sila na, "Opo, Lola, siya nga." Sabi naman ng matandang babae, "Siya ang apo ko. Siya si Lisa. Kaisa-isang apo ko. Namatay siya sa aksidente. Papunta siya ng Bacolod nung mabangga siya ng matulin na sasakyan." Lahat sila ay napatahimik. At bigla na lang nagsabi yung isa na, "Sorry po, Lola." After nun, nagmadali na silang umuwi. Paglabas nila ng bahay, may napansin silang puno na parang may mga puntod. Nakita nila yung jacket nung isa nakasabit sa isa sa mga cross. Nakita nila nakalagay yung pangalan ng babae sa lapida. So, Lisa nga yung pangalan. Lisa man, joke lang. Pero Grabe. yun, Ang iniisip kong twist, Paps, akala ko pagdating nila dun sa bahay, yung matanda yung nakasuot ng jacket.
Na Ano pala, no? Nagbabago ng anyo. Nagbabago ng anyo. Pero, scary nga yan. Although, hindi lang natin alam kung totoo nga ba na, kasi, di ba, kinuwento lang naman ng driver ng Bacolod. Oo. Pero, parang familiar to no? Parang may nabasa ako before na ganitong klase ng kwento din. Tsaka hindi siya bagay sa Pilipinas, Paps, mangyari. Hindi ka makakita ng puntod sa puno. Oo. Yung mga pang-horror movie, alam mo yung nakatabi. Tapos nandun lang yung tombstone, di ba? Tapos nakalagay. Pero nakakatakot pa rin siya kung isipin kasi biruin yung nakasakay nyo yung patay na. Kaparehas yan nung short film dati na umuso sa YouTube. Pinapanood sa akin ng kaibigan ko, yung Teresa Fidalgo. Oo nga, diba? Parang napag-usapan natin yan sa isang episode natin dati. Yung pero hindi, may video ka nito, nag-viral ba to? Hindi, naban. Na-report? Yun, di ba? Oo, dyan ako na kasi akala ng TikTok tunay na car crash yung in-upload ko, kaya ayun, naban yung account ko. Pero ang kwento niyan, sa mga curious, search nyo Teresa Fidalgo, hindi nyo na may mahanap yung original clip. Dati kasi may original clip yan, tapos pinalitan lang. Sobrang tagal na yan. Basta parang nagsushoot sila ng isang short horror film. May sasakyan silang gamit. Tapos maya-maya may nakita sila isang babae na hitchhike. Parang ganyan. Pinasakay nila tapos kwento-kwento, usap-usap. Tapos maya-maya may tinuturo na yung babae. Sabi, nakikita nyo ba yung spot na yon? Tapos tinutukan ng camera. Alin? Diyan sa spot na yan. Diyan ako namatay. Tapos pag lingod ng mukha, nakakatakot na yung mukha. Tapos natake niya yung mga nakasakay. Tapos tumambling-tumbling yung sakyan. Akala namin dati totoo. Kasi hindi sinabi na short clip yun. As in yung eksena lang yung... hindi sinabing short film. Short horror film. Pero ngayon pag chinek nyo, nakalagay na talagay na short horror film. Short horror film. Siguro para hindi rin ma-report. Oo, no? Para hindi maban yung ako. Well, pero may naisip pala ako, no? Kung ang... Hindi, naisip ko lang kanina nung nabanggit mo. Kung ang tatay mo sa Bacolod ay may business ng tubuhan, pwede siyang sugar daddy. Sugar daddy. Mayaman pa Mayaman pa, di ba? Oo. Pero anyways, thank you Carlo sa pag-send ng story, sa pag-share ng story. Thank you, Carlo. Nakakatakot kung tutusin. Ay ako, yung isi-share ko sa'yo, kasi last time, di ba, nag-share ka ng story na may picture. So, ang isi-share ko din sa inyo ay story video? na may picture din. Kala ko may picture eh. Hindi. May picture. So, ipapakita na lang natin sa screen yung picture. So, maganda sa mga manonood, tingnan nyo yung picture habang pinapakinggan nyo yung kwento. And sa mga Spotify na listeners, silipin nyo yung video. Kasi di ba sabi mo naman may video naman sa Spotify. Or pumunta na rin kayo sa YouTube. Yan. Doble view. One view sa anong tawag sa Spotify? Stream. One stream sa Spotify, tapos one view sa TikTok. Ay, TikTok? Anong TikTok? YouTube? Naalala ko kasi yung nung naban yung TikTok ko eh. Akala ko di ko na mariretrieve eh. Kaya nga, tagal din nun eh. Gumawa ka pa ng bagong account. Gumawa pa ako ng bago, tapos biglang nabalik after a week. So, ito na yung story. Hi, I just wanna share this experience. This photo was taken around 2016 or 2017. Not sure, sorry na. May close and open parenthesis pa. Nakita ko lang ulit kasi I posted this on my Twitter account nung nag-reply ako sa isang thread about sa mga ganitong experience. So matagal na to kasi Twitter pa ang tawag niya. So ayun nga, magka-chat lang kami ng kaibigan ko nito nang biglang may nagbagsakan sa likod. Narinig niya? Narinig? Parang may tumahol ba? Hindi, may mga nagbagsakan. So ayun nga, magka-chat lang kami ng kaibigan ko nito. I sent this picture. Wala pa yung circle sa kanya. So ibig sabihin yung picture na nakikita nyo ngayon, nung sinend niya yung picture na yan is raw pa. Wala pa yung mga picture, wala pa yung mga red circle. Nag-send ako ng pic kasi kasama ko nakahiga yung aso kong natutulog. Tapos, sinend niya ulit yung picture na sinend ko. And ito na yon. Yung nakikita nyo dyan. Hindi ko na gets at first. Pero,
nung tinaasan ko yung brightness, ayun, parang may manika nga. The app I used to take pic that time is yung sa Messenger lang. Diretso ko na sinend yun sa kanya. So ayan, makikita nyo ngayon kung titingnan nyo na maigi yung photo, although nakatakip yung mukha ng babae, tingnan nyo na maigi yung circle, aninagin nyo na maigi. Actually, hindi nyo nga kailangan aninagin na maigi kasi makikita nyo talagang may manika na nakaupo. And sa case na to, hindi siya pareidolia. Hindi siya pareidolia eh. Kasi 'di ba minsan pagka pareidolia yung image is hindi naman clear. Ito sobrang clear. Ayan, kung makikita nyo ngayon, sobrang clear na clear talaga na may manika. Hindi, mamaya ako sa'yo papakita, Paps. Mamaya ako sa'yo isisend para ma-imagine mo kung ano yung tinutukoy ito. So ito, i-combo ko na rin to kasi maiksi lang din to. Ang title naman nito ay Kamay. Hello, gusto ko lang i-share itong story ko. Pasensya na, di po kasi ako marunong magkwento. Okay. So, sinign language niya na. Hindi, biro lang. This photo was taken at a hospital when my father-in-law was confined. Stolen shot lang talaga ito. Sent to our group chat to inform us na lilipat na si Papa sa room. Kung makikita nyo, pader na yung gilid niya. Pero, napansin namin na may kamay na humawak sa kumot. Tinaas lang niya ni ate kasi bubuhatin si Papa para ilipat ng bed. Pero makikita na parang may humawak sa kumot at inaabot ito. Hindi po kasya ang tao sa side na yon kasi pader na po talaga siya. At mahihirapan ka talaga kung tatayo ka sa gilid. Di namin sinabi yan sa partner ko that time kasi siya ang bantay kay Papa nun at baka siya matakot. Creepy lang kasi ang putla ng kamay at kung titignan, right hand ang pinanghawak sa kumot. At kung iisipin, paano nangyari hindi nga kasya yung tao sa gilid. So ayan, kung makikita nyo yung picture, yung itsura kasi ng picture, Paps, is parang stolen shot nga lang talaga. May hospital bed, may nakahiga, tapos may cellphone camera gamit. Oo, cellphone camera gamit. Pinag-aayos ng kumot. Tapos dun sa may pader, may nakalusot na isa pang kamay na humawak din sa kumot. Pero yung kulay ng kamay, iba yung kulay. Kulay gray. Parang alam mo yung maputla. Tapos kung i-analyze mo naman na maigi, parang malabo nga na magkaroon ng tao doon kasi nakasagad yung kama doon sa may sulok ng pader. Tapos may bag pa na nakaharang pero may tao pa na nandun sa isang gilid. Kaya sobrang weird talaga. Ayan, kung nakikita yung picture. Ayan, na bahala umusga kung totoo ba talaga na kasya yung tao dyan. I-analyze nyo na maigi, gamitan nyo ng blueprint kasi natatawa ako sa comment section eh. Yung sa comment section, Paps, nagbasa-basa ako yan, dami mga skeptic eh. Kesyo, daw, yung tiles daw, kung mapapansin, is 4x4, hindi daw malang. Yung mga tao talaga, nakakatawa yung ibang tao. In-overthink na. Oo. Maghahanap ng horror story, tapos kapag nakabasa ng horror story, magiging skeptic. Iisipin na, malabo naman kasi yung paano naman nangyari yung Parang ako kanina, di ba, yung sabay puntod. Yung puntod yung sabi ko na, hindi yan sa Pilipinas kasi wala namang puntod sa puno eh. Sarili ko rin pala yung tinutukoy ko. Bakit? So yun. So, parang yung mga kinuwento mo ngayon, more on may mga pictures no? Oo. So, pero yung isa mamaya hindi na. Actually, yung isa, mamaya Wattpad na. Maganda rin na may ganyan kasi parang kung meron din kayo mga pictures na unexplained pictures, pwede nyo rin isend. Kasi pwede din natin yan i-share sa Facebook na page. If ever man syempre, po-promote ko na rin while nandito na tayo. Kung hindi pa kayo naka-follow sa page ng The Red Door Podcast page sa Facebook, i-follow nyo na kasi magpo-post din tayo doon ng content. Tsaka syempre, since mention ko na rin yung Facebook, follow nyo na rin yung bagong account ni Tito James. Ilan na? Nung last time, ilan? 46. Ngayon, 88 nakita ko na. tumaas na eh. 88 na. Malapit na mag 100. After 100, buburahin ko na. So yun. And follow niyo Thank you so much sa Red nag-follow. Door Podcast PH sa Facebook, tsaka Tito James Su sa Facebook. Pati Tito Ian Lee na rin. Sabay-sabay nyo na. Dami-dami nyo na lahat. Follow nyo na lahat.
Kahit Sister Act, follow nyo na. So yun, ito. So yung episode na to, parang magbabasa ako ng mga submitted story. Kung meron kang gustong basahin, pwede kong ipasa sa'yo. Pero hindi, pwede mo ma-access kung meron. Pero ito, babasahin kong kwento. Ayan, ito. Sinabi niya kaagad na itago ang pangalan niya sa umpisa. Yun, nalaman na ano niya agad na ano ba yan? Narinig na ano niya agad yung message natin kanina. Actually, na, kakasend niya lang kanina, mga 1 p.m. So haba pala ano siya, no? So yan, ito. Good day mga titos. Itago nyo na lang po ako sa name na Winchy. Winchy, okay. I'm one of your listeners po since season 1. Nice, thank you. Super saya ko po na nag-comeback po kayong dalawa. It's been a long while. As I'm typing this email po, nakikinig po ako sa latest episode nyo and yung current topic nyo is about BPO Urban Legends. Naalala ko po bigla yung previous company namin kaya nagka-idea po ako na mag-submit ng email to tell some of my weird and somewhat creepy experiences. Isang dekada na po akong nagtatrabaho sa BPO industry. Nangyari po itong kwento ko sa isang call center office sa North Luzon. Clue, nakatira po ako sa farm, Your Honor. So sa Tarlac to. Ano yan? Oo, tama. Parang may idea ako kung anong branch yan. Kasi yung previous company ko may branch doon sa ano eh. Oh, meron doon? Baka yan yun. Oo. Oh, okay. So 4 p.m. po ang schedule ko noon. Opener schedule. Nasa back office department po kasi ako noon. Email support po ang trabaho ko. Kaunti lang ang mga employees ng ganong oras. 5 lang ata kami that time. 7 p.m. pa kasi nag-open ang trunk line namin to answer calls kaya dumadami lang ang employees ng mga 6:45. So ayun na nga. Busy kaming 4 sa kanya-kanya naming emails. Yung isa naming kasama ay pinatay ang tugtog sa speaker namin kasi iidlip daw muna siya sa lunch break. Nakapwesto kami noon sa unang row ng stations sa office. Tanaw mo ang stations namin pagkabukas mo ng entrance door. Mga around 5:30 p.m. na ata yun. Nagsasagot ako ng email nang mapansin ko sa peripheral view ko na may dumudungaw sa kabilang row ng stations yung isa kong kasama. So parang dinudungaw niya, hindi ko alam. Bumalik siya sa upuan niya pero makalipas ang ilang minuto ay dumudungaw na naman siya uli sa kabila. Di ko na natiis na usisain siya kaya tinanong ko kung sino ang sinisilip niya. Imbes na sumagot siya ay sumignal siya na tumahimik ako. Ang sabi niya, "Shh, pakinggan niyo." Sabi niya sa aming 3. Nagtinginan kami at sabay-sabay na tumahimik. Ilang saglit lang ay may naririnig kaming palatak ng keyboard somewhere sa kabilang stations. Noong una ay malumanay lang ang palatak hanggang sa sunod-sunod na parang nagta-typing test and kung sino man. So ano to? Naka-mechanical keyboard ba to? Kaya oo, naka blue switch. Kaya ganun kaingay. Pero yung mga keyboard ba sa office, oo, maririnig mo rin no? Kapag nagta-type. Oo, kasi yung mga keyboard sa office, ang titigas na. Oo. Sira yung iba, kaya talaga kung pareha pala kayo ng company, no? Hindi naman. O ano naman, in general naman yung sinasabi ko. Oo. Tapos yun, sinilip namin yung ka-office mate naming umidlip sa pag-aakalang siya ang nagta-type pero kita namin na mahimbing siyang natutulog sa station niya. Imposible namang may bagong agent na dumating kasi wala namang pumasok sa entrance door. Nagtinginan lang kami ng mga ilang minuto hanggang sa naglakas loob na yung isang kasama ko na tingnan kung saan nagmumula yung typing sound. Sinundan ko siya para maggala sa buong office and for some weird reason, bago pa kami makarating sa pinanggagalingan ng tunog ay tumigil na ito. Lalong tumayo ang balahibo ko nang mapansin kong nakasandal lahat ng keyboard sa monitors. Sa office kasi namin, kapag tapos ng linisan ng mga facilities ang mga stations,
isinasandal nila ang mga wireless keyboards sa nakapatay na monitor. Yung mga keys ay nakasandal paloob sa monitor kaya imposibleng may mag-type ta kung sino man. Sino or ano kaya yun? Sa sobrang takot namin ay nagbarkada break kaming 4. Gigisingin sana namin yung isang kasama namin na tulog kaso nanaig ang takot namin. Buti na lang at walang masamang nangyari sa kanya. So yun yung unang experience niya. 2 ata yung nangyari kasi may kasunod. Pangalawang experience ko naman sa parehang office pa rin, same pa rin ang schedule ko. I think past 6 p.m. naman yun. 2 lang kami noon sa office kasi naka 15 minutes yung 3 namin kasama. So naka-break siya. Seryoso kami nagkukwentuhan nung kasama ko kasi nag-open up siya sa akin about sa family problem nila. Naiyak na nga siya habang nagkukwento. Pwede mo ba i-send sa amin sa email yung kinuwento niya sa'yo? Oo, separate channel. Sa naman, puro mga malungkot. Oo, yung mga problems, naman. Mga counseling naman ng mga na videos. Ayan. Habang nagsasalita yung office mate ko ay may naririnig akong sound. Alam niyo yung sound kapag nagsuot ka ng rubber na tsinelas na basa. Tapos Squeaky, yung basta squeaky sound. Ayan. Yun, pangit nakuha mo ulit. Kapag nagsuot ka ng rubber na tsinelas na basa, tapos every footsteps mo nagsisqueak. Ganun siya. Pinilit kong mag-focus sa kausap ko kasi alam ko na time niya to para magbuhos ng sama ng loob. Napaka-disrespectful naman kung bigla ko siyang i-cut off. Di ko na lang pinansin yung sound and eventually nawala rin siya. Medyo humupa na ang emosyon ng office mate ko. Nakapag-advise na rin ako sa kanya. Patuloy lang kami sa pag-uusap ng ilang minutes lang ay narinig ko na naman yung squeaky sound. Pero this time, parang lumalakas siya. Para bang papalapit sa amin ang mga yabag. Di ko na natiis kaya tumayo ako at dinungaw ko yung kabilang stations. Nagulat ako kasi sabay na sabay kami sa pagtayo at pagdungaw nung ka-office mate ko. We were expecting to see something or someone pero wala. As in walang tao. Akala ko may facilities na naglilinis, sabi ng ka-office mate ko. Kanina pa rin daw niya naririnig yung squeaky sound. Dinungaw niya daw kasi baka makita siyang umiiyak. Nahihiya daw siya, sabi niya sa akin. Natatakot man pero biniro ko na lang siya na baka si Junjun yun. Ayaw niya lang makarinig ng nagdadrama kaya nagpaparamdam. Si Junjun naglalakad na Junjun. Tatapos na yung story. Di ba? Sabi ko at sabay kaming tumawa. Those are my 2 not so scary stories mga titos. Buti na lang talaga at hindi open ang third eye ko kaya wala akong nakitang kababalaghan sa previous office namin. Kung meron man, ibang kababalaghan yun. Char. So, third ear, yung bukas sa'yo. Oo, kasi 2 beses niyang narinig. Pero wala siya nakita. So, third ear yung Sabi niya, feeling ko talaga I'm more of a clairaudient. Yun nga, third ear. Kasi most ng scary experiences ko, naririnig ko lang. Di ako talaga nakakita ng spirits unlike my other friends. Feeling ko din imprints lang yung na-experience namin. Siguro? I'm not sure. What do you think mga titos? Yun lang po muna for now. Next time, kwento ko naman po yung weird experience ko sa current BPO company ko. Na-miss ko po kayo ng sobra. Maraming salamat po. Sana po magkaroon po kayo ng Pinoy Creepy Lost Medias na episode. Ciao. Ay, Shemay. Sige. Ganda yan. Speaking of Pinoy Lost Media. Creepy Lost Media. Meron na ako ditong iceberg chart ng Pinoy Lost Media. Nice. Kaso kailangan ko pang i-check isa-isa kasi hindi accurate yung gumawa. Kasi karamihan ng mga binabanggit niya doon nakita ko pa. So hindi siya lost media talaga. Oo, hindi siya lost media. Kasi ang talagang masasabi mong lost media, as in lost media talaga, na as in hindi mo na siya makikita. Hindi mo talaga mahanap. Anyways, anong tawag niya dun sa sa nakakarinig? Clairaudient. Akala ko clairaudient. Kasi puro squeak lang yung nakikinig. Rodent. Oo, rodent. Sige.
Thank you so much pala dun sa may nag-send ng story. Kay Daanan lang natin ang mabilis yung Lost Media na yun. Pero pag-usapan pa natin ng in-depth sa mga susunod na episode. Ang pinakasigurado lang kasi talaga na Lost Media dito sa Pilipinas, yung Batman Fights Dracula na movie. Pinalabas ba yun? Hindi nga natuloy ipalabas sa sinihan pero natapos siyang i-shoot. So ibig sabihin may nakapagpalabas ng trailer, may mga movie posters, may kopya kung tutusin. Pero wala makahanap ng kopya. Ay, wait lang. Ang alam ko na ipalabas siya saglit sa sinihan pero pinatigil nga since wala siyang hindi kasi siya parody. Wala siyang rights sa may DC. At saka canon yun. Talagang nangyari na naglaban si Batman at si Dracula sa DC Comics. So ginawa ng movie ng Pinas? Ginawa ng movie ng Pinas. Kilala mo sino yung Ginawan ko ng content niya nung nakaraan eh. Mga lumang artista ng Popses, yun yung mga hindi na sila buhay ngayon and hindi na sila sumikat later on. So hindi sila known na mga artist. Sumikat siguro pero hindi na natin kilala. Oo, Gen Z na kasi tayo eh. Hindi naman, millennial. Isa pang Lost Media, yung naalala ko, yung napanood ko kay Hans. Kasi nag-post si Hans eh. Si Hans ikaw Hans ba Kua. Yung Hans kaibigan ni na Galactic Si Hans Galendez. Yun. Hinahanap niya yung commercial ng Vulcasil. Yung may manananggal. Meron ba nun? Siya, tinutuklap niya yung bubong. Tapos, dahil naka-Vulcasil, natagalan siya, nasikatan siya ng araw. Wala, pinilit ko hanapin. Pero feeling ko, may mga ganun kasi na hindi na umabot sa YouTube, kaya hindi na na-document. Pero, hindi na asan kaya yung archives, diba? Diba, may kopya pa yan eh. Alam ko may website na archives, na try mo yun, archive.org ata. Ano makikita mo dun? Halos lahat ng na-post sa social, sa internet ata. Subukan ko ngayon. Kasi ang ginagamit ko lang yung Wayback Machine eh. Yung pangbukas ng mga websites na hindi na-access. Wayback Machine. Doon ko pa ulit sinilip yung SFOGs, yung Rotten. Pero gumagana yung SFOGs na lumang version doon. Kasi may SFOGs ngayon, 'di ba? Iba na yung interface, iba na yung UI. Puro na lang stories na parang submitted din or work of fiction. Kasi sa bagay, ang SFOGs naman kasi is Singapore's first online ghost stories. Pero kasi ang sumikat yung SFOGs hindi doon dahil doon sa mga pictures na makikita mo sa yung hayop na nga ba yung pinakasikat doon, yung may blue. Oo, yung titignan mo tong pinto na to, tapos biglang may dadaan. GIF parang yun pala. Yung pinakaunang jump scare na picture daw. Oo, tapos GIF pala, no? Syempre ikaw, dati, nung panahon natin na yun, hindi naman natin alam na posible yun, no? Sobrang bagal ng net no, bago lumabas yung GIF na yun. Minsan nga pag sobrang bagal na experience ko dati, na may kita mo na tok-tok ang bagal. Yung gumaganon lang. Pero pag pinood mo kasi normally, mabilis yun, di ba? Gaganon. Alam mo yung GIF na naka-autoplay? Yung alag yung galaw. Ako naman, na-experience ko yung dati nung pinakita ko sa kaibigan ko. Sa sobrang tagal, time na. Di ba naman Tapos ang masama yung nag-login na sunod. Nag-load na. Yun yung lumabas. Ano nga bang isa-search nung susunod, nonood sana siya ng yung pa yung lumabas. Kasi dati, nung computer shop days, 2 hours lang naman ang limit. Di ba? Before Dota pa to itong tinutukoy ko yung 2 hours. Kasi nung lumabas na yung mga games, 4 to 8 hours na eh. Pero tinutukoy ko yung mas luma pa sa Dota 1. Grabe, tagal na nung SFOGs na yan. Dial up pa ata nun dati. Oo, ISP bunahan sa paggamit. Pag may nag-internet, bawal kang tumawag dun sa telephone. Grabe. Makakarinig ka ng kakaibang mga tunog. Oo. Pero at least, di ba? Ang masaya nito sa edad natin, salong-salon natin yun.
nasalo natin yung age na pausbong pa lang yung internet. Tapos salong-salo natin ngayon na internet na yung buhay natin. Oo. Tipong mawalan tayo ng internet, isang oras, magwawala na tayo. Ayun, meron ka bang parang may kwento ka ba dyan na urban legend na sabi mo may nabanggit ka na magkakwento ka ng urban legend or next episode natin gagawin? Oo, next episode natin gagawin yun. Okay. Hindi, ang ikukwento ko dito na banggit ko, sabi ko di ba yung kanina, mga pictures. Ito naman parang Wattpad. Mhm. Ay, hindi naman Wattpad. So, ang title ng story na to Spotify ba ito? Hindi naman. Oo, doon pa rin. Spotify. So, ang title ng story na to ay Ambag. Ang bag? Oo. Hindi. Ba, Ambag, Louis Vuitton? LV, lumang vag. Okay. Ambag, as in contribution. Tama ba? Contribution. Totoo ba yung may mga patay na hindi nila alam na patay na sila? Ewan ko, ba't ako Ay, hindi pala to tanong. Sorry. Ano pala to? Akala ko tinatanong ako. Nadala ako, sorry. Nagbabasa pala ako ng story. Ayun na nga, totoo ba yung may mga patay na hindi nila alam na patay na sila? Experience to ng pinsan ko. Isang gabi, nagkayayaan sila ng tropa niya na mag-inuman. Sila yung klase ng barkada na walang iwanan hanggang dulo. Yung tipong magkakadikit na mga bituka nila. Ganun sila ka-close. So, eto na nga. Napag-usapan nila na mag-inuman sa bahay ng isa nilang tropa. Yung bahay noon, tabing kalsada. Yung tipong nadadaanan ng mga jeep. Nag-inuman sila sa labas. Nagsimula sila ng 8:00 ng gabi. Nagtataka sila kung bakit hindi pa dumadating yung isa nilang tropa. Hindi naman nalilate yun. Noong nagkayayaan pa sila, bumili ng pang round 2, sabi ng pinsan ko na naiwan na lang siya. Sabi ng pinsan ko na maiwan na lang siya at siya na muna ang magbabantay sa bahay at baka din dumating yung isang tropa nila. Mag-alas 11 na nun, yung tropa nila na hinihintay nila, bumaba ng jeep tapos lumapit sa pinsan ko. Binigyan siya ng pera. Ang sabi, "Tol, pang inom nyo. Una na ako." Tapos biglang tumakbo. Nung hinabol ng pinsan ko, nawala daw bigla. Di niya alam kung saan pumunta. Dumating na yung tropa niya galing tindahan. Sinabi niya na dumating na yung isa nilang tropa, kaso umalis agad. Tinawagan nila yung telepono ng tropa nila. Nagulat sila at nanay ng tropa nila yung sumagot at umiiyak. Sabi ng pinsan ko, "Nay, bakit po kayo umiiyak? Andyan po ba si..." Di na binanggit yung pangalan. "Dumating dito kani-kanina lang, nagbigay ng pera pang inom pero umalis din agad." Sumagot ang nanay habang umiiyak. Di ko kaya umiiyak na boses ha. Imposible yan. Imposible yan kasi kaninang mag-aalas 7 ng gabi nabundol siya. Di na umabot sa ospital. DOA siya, anak. Dead on arrival. Nawala lahat ng amats nila. Sugod agad sila doon sa bahay ng tropa nila. Binigay ng pinsan ko yung pera sa nanay ng tropa nilang namatay. Wow, binalik pa. So, ibig sabihin, ayun nga, yun nga yung tanong niya na, totoo ba na yung mga patay alam nila minsan na patay na sila? May ako niyan ewan ko kung napag-usapan na ba natin before. Parang napag-usapan na natin yan before, di ba? Na yung kung meron kang routine na ginagawa, tapos bigla kang namatay sa isang biglaan, freak accident. Parang gano'n. Di ba parang may kwento tayong napag-usapan dyan? Yung parang... Oo, yun nga yung nag-work siya, pumasok pa siya sa office. Yun. Tapos nakita pa siya. Same din dun sa may Paps. Naalala ko, isisingit ko dapat kanina nung usapang BPO. Isa kasi sa mga top story sa Spotify is yung kwento ng isang workforce. Yung nakita niya pa? Oo, na nag-login. Oo, nag-login. Kasi, di ba may kanya-kanyang account? Oo. May kanya-kanyang account sa tapos nagre-register yun doon sa may pinaka-workforce. Ang hirap lang din i-share kasi
hindi naman lahat maiintindihan yung mga terms na ginamit since work-related yung mga terms na ginamit eh. Basta ang kwento nun, yung workforce, siya yung nakakita ng mga Na tao nag-login. nag-login, kung naka-break ka ba, or kung late ka ba, kung nag-out ka na ganun. Tapos nakita pa nila, nag-register pa dun sa computer eh, na pumasok pa yung empleyado, tapos yung pala patay na pala nung araw na yun. Eh yun nga, same scenario, biglaan yung accident niya, meron siyang routine na ginagawa, hindi niya pa alam na patay na siya. Pero ano kaya yun? Papunta kaya siya dun sa inuman na yun? Kung nangyari yun? Pwede, kasi sabi nila, based sa story, alas 8 daw nag-inom, nabundol daw alas 7. So, ibig sabihin papunta. So, Tapos, akala niya talaga, buhay pa siya, kaya pagpunta niya, nag-abot siya ng ang tanong, magkano kaya ang inabot? Maliit lang kasi binalik dun sa nanay eh. Kung malaki yun, kung malaki yun, hindi na nila ibabalik. Di ba sa ending, sabi binalik pa daw sa nanay. Pero ayun na. Siguro ibig sabihin routine niya na mag-ambag. Grabe, kakaiba to. Ito ang gusto kong kainuman. Yung naka-routine sa kanya yung ambag. Minsan Hindi may pa pagdating niya ambag kagad eh, no? Oo, di ba? Yung iba kasi inconsistent eh. Tipong pagdating, iinom muna tapos paglasing na, wala na, nakalimutan na. Oo. Mamaya na lang, Gcash, ay maintenance. Gcash ko na lang, ay maintenance. Ano na lang, pag-uwi na lang, pag-uwi. Diba? Gcash ko tas na lang. pulang-pula na yung Ayan. Sorry. Ay, ito. Nabanggit mo kanina na merong nag-send ng story na isa sa mga din natin. Main na mga nauna na since episode 1. Since episode 1. Yung kanina. Pero ito sigurado kilala niyo to. Pangalan pa lang eh. Si ABCD. Si Ayus Posadas. Oh, yun nga si Ayus. Si Ang galing no, nilagay lahat ng vowels sa pangalan niya. Si A, I, E, O, U. Si Vowels. Tawag namin sa kanya si Vowels Posadas. So ito. Hi Tito Ian and Tito James. Itong story na to ay nangyari noong 2023. Ilang days after ng graduation ko. Kaka-graduate lang pala nito ni Vowels. Eh di ba lapitin talaga yan ng kababalaghan kasi nung nakaraan may kinuwento din siya na kwentong kababalagan. Ay hindi. Nakaano ata yan, parang nagla-live ata ako nun sa TikTok tas umakyat ata yan si Eus. Tapos nagkwento siya ng kababalagan. Kaya nga sabi ko lapitin talaga ng kababalagan yan si Eus. Ba't kaya kapag wala kang consonant sa pangalan siguro, no? Ayan. Siyempre, wala nang pasok kasi kakagraduate niya lang. Lumuwas na ako ng Manila para magbakasyon. May friend akong lalaki. Friend ba talaga? Working siya sa isang school sa Mandaluyong area. Ayan. Nasobrahan ka ng bawel. As PE teacher. So, physical education. Madalas ako dumalaw sa school na yon tuwing napunta akong Manila. Napunta akong Manila para sunduin yung friend ko para sabay na kaming gumala. That time, yung subject na PE ay palaging last subject kaya kailangan ko talagang hintayin. Habang naghihintay ako sa upuan malapit sa faculty room ng friend ko, kasi malapit na din naman yung uwian nila, nagchat ako sa kanya sa messenger. Ang sabi ko ay mag-CR lang ako at mag-aayos para diretso na kaming aalis after ng class niya. Pumunta ako sa CR tapos dumiretso sa dulong pinto sa left side kasi doon may maliwanag na ilaw. Habang nagsi-CR ako ay nakayuko lang ako at nagsiscroll sa FB. Tapos napansin ko yung ilaw ay parang may shadow na gumagalaw sa taas ng ulo ko. Di ko pinansin yon at tumayo na ako. Paglabas ko sa pinto ng dulong banyo ay dumiretso ako sa salamin katabi ng pinto. Nagayos ako as a girl na may kaartehang taglay. Pagkatapos ay lumabas na ako ng CR. Tapos nakasalubong ko si ate na janitor ng school. Nireport ko yung nangyari sa dulong pinto. Sabi ko sa kanya, ate, parang madaming lamok
doon sa dulong pinto ng CR. Parang something po kasi na umiikot sa taas ng ulo ko kanina. After ko sabihin yon, hinila niya ulit ako pabalik sa loob ng CR pero sa tapat lang din ng pinto kami nagpwesto. Sabi ni ate janitor ay kakaspray lang daw niya sa CR na yon. Then may tinuro siyang isang maliit sa parang paso na may lupa at may nakatusok na 3 insenso yung kulay red na pang Chinese at isang white na kandila. Alay daw yon, sabi ni ate janitor. Tinanong pa ako ni ate kung saan daw ba akong pinto nag-CR. Sabi ko naman sa dulo, pinto, sa left side. Nakita kong napahinga si ate ng malalim bago siya nagsalita ulit. 1 week ago daw ay may nagbigti na kasama niyang janitor doon sa pinto kung saan ako nag-CR. Baka daw yung umiikot sa ulo ko ay yung paa nung kasamahan niyang nag-suicide. Pwede ko masabihin niya. Nagparamdam lang daw sa akin. Unalive. Nag-unalive. After nangyari na yon, di na ako bumalik sa school na yon. Medyo natakot kasi ako sa nangyari. Kahit ako din naman, natatakot doon. Yun lang naman story ko, Tito Ian and Tito James. Sana dalawin din kayo nung Wow! Pag na, sa'yo na lang. Thank you po sa pagbasa ng kwenta po. God bless po. Meron pa talagang pag ganun no? Ako, kita mo kaagad oh. Oo, sa akin pero creepy nga yun Pero pag may lumawit na sapatos dito sa camera view, alam na this. Tapos Jordan, hilain ko na lang. Oo. Tapos pag mo na may kasamang paa. Sabi ni Eos, ate, marami po bang lamok sa CR? Tapos sinilan ng ate janitor, pinakita yung insenso. Sa tingin mo magkakalamok yan? Ito mo na bang may insenso, tsaka may katol? 3 insenso dyan, no? Tapos isang kandila, tapos sa loob may katol. Di mo naamoy? Tsaka kakaspray ko lang ng Baygon dyan. Kaya hindi lamok na. Ayun. Maraming salamat, Eus. Thank you so much, Eus. Nabanggit niya nga sa akin doon sa live na nag-send nga daw siya ng story. So ayan, binasa na namin agad. Naalala mo yung eksena sa Alone? Sa Alone, yung ganda ng shot nun yung Alone na Thailand na horror. Di ba yung natutulog na siya tapos may paabigla na gumanon? Sa taas niya? Umiikot ka mo yung paa gumaganon. Tapos pag tingin nakaganon nga, nakasabit. Pero nakasabit sa ceiling fan. So umiikot. Oo, kaya nung umiikot yung ceiling fan. At tibay naman nung ceiling fan na yun. Kaya nga yung kulit nga Nag-unalive. Hindi ko alam, pwede ba yun dito? Hindi, pwede yun. Hindi naman may ba tawag dyan? May napanood akong creator sa TikTok. Nagkukwento siya about sa isang movie na puro ganyan, puro unalive. Ang dami niyang beses nabanggit yung unalive. Okay. Tapos in-unalive. Tapos nakita niya na yung unalive na biktima. So nagtaka sila, sino ang nag-unalive sa Parang hirap magkwento Kailangan mong malaman yung mga trigger o yung mga bawal na words. Oo, pero better be safe than never. Baka mag-aya kayo sa Teresa Fidalgo na unalive nung nag-unalive yung kotse. Kasi nakakita sila ng unalive na babae. Tapos nung tumob yung kotse, lahat sila na unalive. Oo, yun, correct. Tapos sunod yung account mo na unalive ng 1 week. Yun. Kasi nga hindi ko ginamit yung magic word na unalive. Yun. Meron ka pa naka 1 hour na ba tayo? Wala pa, meron pa tayo. Pwede pa, isang kwento. Sige, tig-isa tayo. Meron ka pa isa? Meron pa. Ako muna ulit, isa. Okay, sige. Sige, o yan binusog namin kayo sa mga kwento ngayon. Hindi kami masyadong singit ng ng mga yun? Yung katulad nung nakaraan, yung mas lamang. Oo, mas lamang pa yung mga kalokohan kaysa sa kwento. Ito, ang title ng story na to ay Building 5. Okay? Building 5? Yes, okay. Building 5.
Ano yung title nung kanina ko? Ang ambag. Ambag. Ay, hindi. Kala ko related eh. Malamang alam na to ng mga estudyante ng TIP na merong Saan ba yan? QC ba yan o ano? Anong tanong mo? QC ba yan o? QC, okay, sige. Malamang alam na ito ng mga estudyante ng TIP na merong bali-balita na may nagpapakita na multong nurse sa Building 5. At sa mga di makarelate, sa TIP Quezon City. Ito. Ayan, nasagot ko yung tanong mo. Sa TIP Quezon City kasi, yung Building 5, dating ospital. In my case, nagkaroon na din ako ng sightings sa multong nurse. And not just nurse. Ayun nga yung worst part eh. Di lang multong nurse. Bakit? So ano, may something pa? May twist pa? Medyo matagal-tagal na din itong nangyari. Malayo pa sa exam ng finals. Malapit na mag 9:30 ng gabing yon. Karamihan ng mga ilaw doon nakapatay na. Tapos itong dalawa kong kaibigan, medyo siraulo pa. Nagkwento about sa lady nurse na nagpakita nga daw nung summer. Then, biniro-biro nila sa akin. Hantingin natin, Alin. Tapos kung ano-ano pang pinagsasabi. May dati daw na multong gwardya na nagpaparamdam ng mga ganitong oras. Tapos morgue daw yung kantin. Oo, totoo naman. Pero di kasi talaga ako naniniwala sa supernatural. Pero that night, may nagpatunay sa akin na totoo pala yun. Wait lang. Wait lang na ano okay. Naduduling. Galing kami sa 5th floor nun, tapos doon kami dumaan sa dulong hagdanan. Noong nakakababa kami ng 4th floor, dumaan muna kami sa CR. Wala nang tao doon sa part na yon, so ayun nga, nag-CR kami. Sa may pinakagilid doon sa may toilet seat, may narinig kaming umiiyak. Malumana yung boses, tapos boses ng babae. Kinakabahan na kami nun kasi male CR yun eh. Akala ko maling CR. Mali CR yun eh. Yung pala male. Tapos gabi ba? Pero grabe talaga tong kaibigan ko. Ang lakas ng loob. Siguro kasi alam niyang may kasama siya. Binuksan ba naman yung pinto pero wala namang tao. Ang masaklap nun, tuloy pa din na may umiiyak. Mas lumakas pa nga ata. So, ayun. Kinilabutan na kami. Then, madaling lumabas ng CR tapos bumaba na. Pagbaba naman namin sa 3rd floor, grabing... Wait lang, nagmumura kasi. Grabe, kung makita mo yun, sa gitna ng hall na yun. Medyo mailaw pa nun May babaeng nakasuot ng hospital gown ng pasyente. Kulay abo na nga yung kulay ng balat. Yung tipong nakatalikod yung katawan pero sa amin nakatingin yung ulo. Paikot. Alam mo yung pakiramdam na shinotgun ka sa dibdib mo? Di ka kaagad makakagalaw nun. Nakangiti pa sa amin, ngiting wagas. Yung isa kong kaibigan, si Pete, binulungan na ako. Baba na. Doon talaga tumakbo na kami pababa sa 2nd floor. Naalala namin naka-chain pala yung hagdan pa 1st floor. Doon sa part na yun medyo madilim. Lumingon pa kasi kami doon. Ayun tuloy, may kumaway doon sa part na yun. Hindi masyadong kita pero puti yung gown. So assume na yun yung nurse. Pero saglitan lang din. Tumatakbo na kasi kami papunta doon sa gitnang hall ng 2nd floor kasi doon pa yung hagdanan. Dadaan pa kami sa may CR ulit. Narinig yung manok? Sarado na yung CR sa 2nd floor pero pagdaan namin, maririnig mo may tumatawa na high pitch. Nakakakiliti yung boses nila. Parang mamamatay na kami sa takot. Tapos habang padaan sa may mga room, wala naman nang nangyayari. Maliban sa may humampas ng bintana sa isang room pero walang tao. Then, nung nakababa na kami sa 1st floor, ang pangit talaga ng experience. Palabas na kami noon tas may nakita kaming guard paakyat sa 2nd floor sa kabilang hagdan. Nakatalikod sa amin. Kakausapin sana ng mga kaibigan ko then may naalala ako. Kaya hinawakan ko sila sa balikat na mahigpit. Tatandaan nyo, may kinuwento pa kayo na gwardiya kanina. Ayoko na, uwi na tayo.
kahit nung nakalabas na ako ng Building 5, medyo di pa rin magaan pakiramdam ko. Kailangan ko na munang makalabas ng TIP bago mapanatag. So kahit matagal na nangyari yun, hindi ko pa rin makalimutan. Ayoko nang kumuha ng schedule na pang 9:30. Anyways, ayun na nga, doon na nag-ending. Alam mo yung na-curious ako dyan sa Building 5 na yan Kasi pwede siyang gawing Google. horror house. Pwede ba siyang i-Google? Google Maps. At saka pwede siyang gawing horror house kasi combo Alam mo yung nangyayari? Sabay-sabay. Diba? Alam mo yung kumbaga parang kung merong isang 2-hour movie na 2-hour movie, ito na yung nangyayari sa 1 hour and 40 minutes. Oo, yung sabay-sabay na. Pa-climax na no? Climax na Alam mo yung yung tipong pito na magkakabarkada bida sa movie tapos last 3 na lang. Last 3 na lang. Tapos sabay-sabay na maglalabasan yung mga Alam mo yung pagka may umiyak sa CR, baba tayo. Tapos pagbaba sa may babae, may white lady, babae, may wampa sa bintana, tapos may gwardiya pa na Parang horror house no? Na isang bagsakan lahat. Isang bagsakan. Maikli lang tong horror house, bigay nyo na lahat. Lang to. Yan na magandang pwedeng gawing horror attraction. Building number 5, TIP. Pero, hindi joke ko lang yan. Sa mga nakikinig na nag-aaral sa TIP, Quezon City, pwede bang i-comment nyo kung narinig nyo na rin yung kwento about dito sa may Building 5? At saka, kung meron kayong experience. Oo. At saka ikwento nyo na rin kung yung experience nyo is combo. Combo na rin ba? Kung premium. Premium na rin ba yung experience nyo? Naka-premium experience ba kayo o naka-basic lang kayo? Oo, basic. Or trial version lang. Yung tipong ang nakuha nyo lang is yung umiiyak lang. Tapos after nung pagpababa na, wala na. Pero kasi pag premium, yung... premium. Gambala talaga. May umiiyak na, tapos may package pa na nurse sa ibaba, tapos may gwardiya pa, tapos may ambas pa sa bed. Biro na, Ano pangalan yan? Ha? Anong pangalan na nag-send? Sinabi niya ba? Hindi niya sinabi, pero sinabi niya yung mga kaibigan niya Si Pete, Sino pa? Si Pete, sino pa? Wait lang. Si Allen, tsaka si Pete. Tatlo lang sila. Si Pete, kabaliktaran ng TIP. Si Pete. Ay, oo. Pero ang mapapayo ko lang. Anong English ng payo? Excuse me. Ano? Anong payo? Meron ng tip. Ay, wait lang. Tip ako sa kanila. Ayun. Doon kayo sa dulo. Doon kayo sa tip. Oo. May may kalokohan dati na tawag diyan sa TIP. Yung meaning ng initials ng yung acronym ng TIP. Kaso yung sabihin. Baka may magalit ng mga taga TIP. Pero yung mga tawag-tawag, yung mga kalokohan sa separate episode na lang. sa channel namin na puro kalokohan lang, parang malupiton style. Pero wait lang, check Building 5 TIP. Ayan, ganyan yung tunog nung nagta-type. Oo, no? ano kasi ako Clairaudience. Building 5 TIP. May story ka pa ba dyan? Meron dito. Ito yung last. Nakakatuwa yung mga sinesend na story kasi ang ganda ng pagkakasulat, lalo na itong next na story. Maayos. Parang feeling ko nag-aano talaga siya. Ano siya? Ayusin mo yung boses niya na. Oo, dapat yung... Pati yung babae yung, hello! Yung sa akin, nahirapan ako doon sa matanda, sa nanay Buti. Hindi, sinilip ko yung TIP, same lang yun, Same lang yung tsura ng building. Parang ang hirap i-identify ng Building 5. Mamaya silipin ko gabi. Hanapin ko yung premium experience. Natawa ako, may notification ako na na-receive sa phone. Ano sabi? Nag-comment siya dun sa binusinahan ko na ng 3 beses, ayaw umalis. Alam mo na. Pag ganyan, diretso na. Diretso na yan, Hanggang 3 lang palugit mo. Beep, beep, beep. Ayaw mo.
Ayun. Ito yung last story natin. Puro submitted stories yung binasa ko ngayon para hindi siya maipon. Tsaka para mabasa na kagad. Para kung gusto niyo pa mag-send, mas malaking chance na mabasa namin. Kasi matatambak kapag ka. Oo. Ayan. Itong kwento na to ay galing kay... Teka, check ko muna kung meron siyang... Wala naman. Galing kay Trisha May. Ito yung sinend niya. Hello. I just wanted to reach out and let you know that I'm an avid listener of your podcast from Cavite. Nasa Cavite ba yung podcast natin? Hindi, joke lang. Podcast from Cavite daw. I really enjoy. Cavite rin nangyari yung yung businahan diretso. Grabe nagko-connect na. Jigsaw moment na ba to? I really enjoy every episode you release. Your storytelling is so refreshing and it's always so entertaining. I find myself looking forward to every new episode, especially the horror stories. You have such a way of telling them that keeps me hooked the entire time. Maraming salamat. Ayaw niya ng mga joke. Ayaw niya ng mga joke. Gusto niya lang yung mga horror stories. Next time po, wag na kayong mag-joke. Puro horror na lang. I hope you continue with the podcast and bring even more spine-chilling stories. Keep up the awesome work and I'm excited for the episodes to come. Thanks for all the great content. Here's my story. Ang title nito ay Ang Karanasan Ko sa Aming Dating Apartment. Noong ako'y 12 taong gulang, nakatira kami sa isang malaking apartment na townhouse style. Hindi ito kasing dami ng mga townhouse sa ibang lugar, kaya't medyo maluwang siya at tahimik. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar, may mga karanasan akong hindi ko malilimutan. Mga karanasan na hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero malinaw pa sa aking isipan. Isa sa mga pinakabigla kong naaalala ay noong isang umaga. Excited akong magising dahil may bagong laptop akong nakuha mula sa papa ko. Pagdilat ko ng mata, akala ko'y isang ordinaryong araw lang. Pero may nakatagilid na babaeng duguan na nakita ko sa harap ko. Bilis ng turn of events. Hindi ko na matandaan kung gaano siya kalapit. Pero ang sakit na dulot ng mga mata niyang puno ng takot ay parang tumagos sa puso ko. Nang mabilis akong pumikit at nagmulat muli, nawala na siya. Parang isang masamang panaginip, ngunit alam kong hindi iyon isang panaginip lang. Isa pa, may isang karanasan na kinilubutan kaming lahat. Isang araw, pinicturean ni Mama ang kapatid ko malapit sa CR. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin at drawer, pero sa likod ng picture, may batang katulad ng kapatid ko. Kung hindi ako nagkakamali, may pagkakahawig na hindi normal. Parang may connection sila. Kaya't nang makita namin iyon, nagsimula kaming magtaka. Meron ding isang pagkakataon na kakaiba at nakakatakot. May sakit ang tatay ko at inaantay namin ang lola ko na dumating para magbantay sa kanya. Habang kami ni Mama at kapatid ko ay papalabas na ng bahay para dumalaw sa kamag-anak, may nakita akong mga tao na nakapalibot sa tatay ko. Nakahiga siya at para bang may mga tao sa paligid niya na hindi namin kilala. Wala akong ibang naiisip kundi magtakang bakit sila nandun at paano siya dumating nang hindi namin naririnig. Isa pang karanasan na hindi ko malilimutan ay noong isang araw na wala akong kaalam-alam, pumanaw ang isa kong lola. Nang magising ako, nakita ko siya na parang hinahaplos ang mukha ng kapatid ko. Parang wala akong magawa at ang tanging nararamdaman ko lang ay ang malamig na hangin at isang hindi maipaliwanag na sakit sa dibdib. Isa pang misteryosong bagay sa bahay na iyon ay ang kwarto na madalas may babaeng duguan na nakasilip sa amin mula sa bukas na bintana kapag aalis kami. Walang gustong magsalita tungkol dito pero lahat kami nakakaramdam ng matinding takot tuwing tumitingin kami mula sa bintana at nakikita namin siya. Palagi siyang sinusundan ng aming sasakyan pag aalis kami. Palagi niyang sinusundan ng aming sasakyan. Ang hirap nun pag sumusunod yung kotse sa kanya. At kahit ilang beses na kaming nagtatangka na hindi ito pansinin, parang may matinding presensya na sumasabay sa amin. May isa pa sa mga kapitbahay namin
Nagpa-bless sila ng bahay nila at biglang may sumigaw mula sa loob. Nang pumunta si Mama sa isang bahay doon, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa balikat at sinabing may isang babae na susunod sa kanya at magdadala ng malas. Hindi ko alam kung totoo ito, ngunit makalipas ang ilang buwan, talagang nalugi ang negosyo namin. Para bang ang sumpa na yon ay may koneksyon sa lahat ng nangyari. Ilan lang yan sa mga karanasan ko sa bahay na yon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap sa aming dating apartment. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga yon, ang tanong ko pa rin sa sarili ko ay, ano ba talaga ang nangyari doon? Yun lang po, Trisha. Grabe, ang dami nun ah. Premium din? Naka-premium din. siya. Oo, nag-avail din siya ng premium. Biro lang. Naka-premium yung apartment. Oo. Thank you so much, Tricia. Yung apartment nyo ba magkatabi ng Building 5 o hindi naman? Baka nakatayo dun sa baba ng Building 5, no? Grabe, no? Alam mo yung ano nila, yung apartment nila or yung Building 5, ang ilalim nun yung katulad sa Cabin in the Woods. Yung ang daming yung may locker ng yung may mga locker ng monster, di ba? May iba, mga SCP-12999 niya. Naka-promax sila eh, no? Oo, labas ka na. Ikaw na. Tapos may mga tatama rin paminsan, no? Tsaka na. Nag-schedule na ako kapon. Graveyard shift. Parang, ngayong araw na to 4 na sabay-sabay, akit na. Sino yung mga nakaschedule? Si guard. Si nurse. Yung nurse, andyan? yung balik ko yung ulo. Yung babaeng duguan, wait lang po, naglalagay pa ng dugo. yung ba yung tawag dyan, yung babaeng nakaikot yung ulo. Daw, nag-file ng sick leave, na stiff neck. Bilisan nyo at yung mga premium subscriber natin. Biro lang, Tricia. Anyways, thank you sa pag-Zenostorya. Napapaisip lang ako. Akala ko nga kanina, nung unang part ng story niya, nung nakita niya yung babaeng duguan, akala ko yun yung may-ari ng laptop. Naisisend sa kanya. Diba may kasama, no? Sabi niya bibigyan daw siya ng papa niya ng laptop. Akala ko yun yung unang may-ari. Yung surprise, andito na. I-reformat mo muna. Hindi, ito yung pala may yun yung magandang opening ng kwento. Paglabas, no? Pag mo nire-reformat, panoorin mo lahat. Oo. Nandun pala, no? Ayun ko baga, nangihingi ng hostesya. Oo. Na-curious nga ako dun sa Di ba, Paps, meron yung nabuksan mo na ba yung lilim na box? Oo, yung lilim na box. Na mo na yung yung parang player dun, yung parang... Yung parang tawag doon? Ito kasi, na-receive namin ito box. Oo, yan. Hindi ko mabuhat yung bigat yan kasi showing na yan malapit yan, March 13. 12. 12, March 12. March 12, showing na yan, maganda yan. Andito nga yung mask. Ayun, naman na sana mo sa unan. Iba yun eh. Iba yun. Pero parang ganun kasi yung tono nung kanta no? Kahit na lang sa ayun, yun pala. Kung gusto nyo malaman kung kung saan yan. Ayan na yung sinasabi ko. Naku-curious ako dyan. Sabi ko, ano kayo laman yan? Na-play mo ba? Hindi. Ba't di mo na-play? Hindi ko pa sinubukan. Ano ba yan? Pag akala ko nga parang hard drive na may file sa loob. Tapos pag pinlay mo. Actually, siya. Maganda palang gimmick yun, no? Pag parang titingnan ko nga kung nandito. Kasi binuksan ko siya kanina. Saan ko ba siya nabuksan? Thank you so much. Thank you so much, Biba. Oo, thank you, Viva Crumbs. Ayan, ito. Ganito na lang. Wait lang. I-on ko muna. Uy, lagi nyo naririnig sa amin na maganda yung lilim. Tingnan nyo kung ilan yung binigay ni Goldwyn. Oo. Si Goldwyn. Alam niyo naman si Goldwyn kung gaano siya ka-meticuloso pagdating sa mga ratings ng movie. Shoutout pala dyan kay Goldwyn Reviews. Oo, diba? Tingnan nyo kung ilan yung binigay niya sa lilim. Ayun. Ito yung replay.
Nagulat ako. Akala ko saan nanggaling yung tunog. Ano yan? Kasi yan yung... tumutunog ko. Katakot. Saan nanggagaling yung sound? Dito. Yan kasi yung ano. Yan yung tugtog dun sa lilim. Nakakatakot, no? Classic. Ay, ang galing, umiikot pa. Yan siya. Ang galing, no? Ganda. Paano kung hindi mo naman sinaksak yan or hindi mo naman yan inano tas biglang tumunog? Bakit? Yan, di ba? Yun, no? Yan siya. Sandal mo sana ang Ayun siya. Ganda. Thank you so much again, Viva. Maraming salamat kay Eka tsaka Yan, kay kay Ma'am Eka. Lemon. Kay Sir Lemon. Pero ayun nga, panoorin nyo yung Lilim. Sobrang na-enjoy ko yun. Nag-post na rin ako ng review. Kung gusto nyo makahanap ng magandang horror movie again na Pinoy made, watch kayo yung Lilim. Hindi kami nagbibiro. Ayun. 8.5. Ilan binigay mo? 8.5 over 10? 8.5. Siguro sa akin, para maiba lang, 8.7. Ang kulit ng nagaganon din ako minsan sa mga review, pag nagbibigay ako ng rating, yung although dapat whole numbers lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero syempre, para maging kakaiba, 8.75. 8.8. Yung mga numbers na hindi mga ganon, di ba? Para magandang strategy 'yun para hindi ma-compare yung review mo dun sa iba mong review. Kasi sabihin, binigay mo nga na 8 din eh. Hindi 8 lang binigay ko dun. Eto mas maganda, 8.8. Pero yun. Ano yung pinaka-rating mo sa pinaka nakakatakot na horror movie ngayon? Sakto lang may mga flaws pa rin 9.7. 9.8. 9.9. Nasaan yung Tapos, 0.1? Tapos sa pag titignan lahat ng review mo, never ka nagbigay ng 10-10. Diba? Kasi mababash kayo. Hindi tapos naman yung difference maganda. sa mga reviews mo, 9.1, 9.3, 9.6. Mga ganun. Kulit no? Tapos ayun na nga, sa mga gusto pang mag-send ng mga horror stories nila, email nyo lang kami sa may kwentongrdp@gmail.com. Yan. May you kwentong RDP. Tsaka sa mga nanonood ngayon ng premiere, alam ko maraming nanonood ngayon ng premiere. Lagi yan simula nung episode 1, episode 2. Dami nanonood ng premiere. Maraming salamat sa inyo. Chat na kayo dyan, usap kayo. Pag di kami busy, makikita nyo rin kami dyan nakikipag last week wala Sumilip lang ako kasi nasa event ako. Ay oo, nasa labas ka nun Pero mamaya. Ako nandito lang ako na nakikipag-chat lang. Rin ako sagot-sagutan. Ayun. So, again, feeling ko, Ano? Hindi, wala. Ito. Yun na. Mukhang tapos na naman yung 3rd episode ng The Red Door Podcast. So, kung meron kayong mga kwento, send nyo ulit. Again, i-like nyo tong video, mag-comment kayo, i-share nyo. Kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel namin, subscribe kayo. Sa mga Spotify listeners naman, ikaw na magsabi dahil di ko alam yung kalakaran sa mga Spotify listeners, make sure na naka-follow or naka-subscribe na kayo. Pero nakakatuwa kasi ang daming nagsistream ng Spotify natin and ayun, kung gusto nyong suportahan kami sa YouTube, pwede kayo mag-send ng super chat, pwede kayong mag-send ng kung ano man. Ay nga pala, bago ko makalimutan, nag-super chat din pala si Roma May. Nag-super chat din siya. Super thanks? Ay parang super thanks. Super thanks ba yun? Ay ewan ko. Oo, nakita ko yun. Alaki. Nakita ko sa comment. So maraming salamat. Roma May. Pauwi na to So hopefully ma-meet natin sila. Nag-send siya? Yung mga admin teams yan nasa ibang bansa siya siguro hindi niya alam na ganun nakalaki yun dito.
Kasi nasa ibang bansa siya, dollars niya pinagbasihan eh. Ewan lang natin kung babawiin niya pa nagkita-kita tayo. Sasabihin niya, uy, namali talaga ako. Pwedeng refund. Oo. Akala ko kasi naka-peso yung yung sinend ko sa inyo, naka-dollars pala, sorry. So yun. Again, maraming salamat sa mga nanonood. Kung nandito ka pa ngayon, thank you for staying. And kita-kits tayo sa susunod na episode ng The Red Door Podcast. Thank you so Episode much. 4 na tayo. Episode 4. Episode 4 na. So malapit-lapit na yung finale. 5 episodes lang to eh. Hindi. Ayun nga pala, antayin natin na kailangan. lumaki yung antayin natin na lumaki yung sabi na magbibigay daw kada episode. no? So ngayon, magkano na to? So kailangan natin pala gumawa lagi ng episode. Ayun pala, before natin tapusin yung episode, make sure na naka-follow kayo sa Facebook page ng The Red Door Podcast, The Red Door Podcast PH, pati kay Tito James sa bago niyang page. Tapos yung Instagram din ng The Red Door Podcast PH, follow nyo din yan para mas madami pang followers yan. Mas marami tayong ma-reach na tao. Yan. Para yumaman na ako. Para kami ay sumakses na. Oo. Kasi kapag naramdaman mo yung success, para kang Saka nga pala sa Spotify, kung meron kayo Spotify at nakasubscribe kayo, palambing naman pwede kayo mag-rate doon. I-rate nyo lang yung Spotify namin. ay may ganun sa may Spotify. rate. Right now, ang rating natin ay, let's see. Saka poll, di ba nagpapa-poll ka doon? Oo, nagpapa-poll. May poll tayo last week eh. Anong mga options? Ang poll natin last week ay tungkol sa... hindi ko makita. Asan nga ba may kita yung poll dito? Pero pansinin mo, ang dami Ang daming comments. Ang daming comments na. Parang Sa ang dami Spotify. din sa YouTube. Pero 17 ba yun or sa 18 yung poll? Sa yung episode 18, mo ayan, ang dami rin. Ayan, may poll nga. Ayan. Ito yung poll. Ayan. Nagustuhan nyo ba? Parang hindi ko makikita. Nagustuhan nyo ba yung episode na to? Comment kayo sa episode ng suggestions. Oo, solid 93, sakto lang. Wala namang sumagot ng hindi. Pwedeng matrace kung sino yung sumagot ng mga sakto lang. Hindi ko alam eh. Joke lang. Hindi ko lang alam. Hindi, biro lang. Ayan. Baka kasi di ba yung iba may nagre-request din mga true crime. Payag kayo true crime pero puro unalive. Bali nung September 8, nakita yung unalive na katawan. Ang tanong, sino yung nag-unalive? Sa tingin ko pwede naman yun. Ayun na nga, kita-kits ulit tayo next week para sa episode 4 ng kaya ba natin magsabay? Podcast. What? 1, 2, 3, 4. The Red Door Podcast Podcast. Thank you guys. Yan. Salamat. Bye.